Hi everyone, it's me from Atlantic. As a breastfeeding mom, I want to share you how you take care your nipples. Yung nipples natin pag sumasakit kasi minsan is uh, kung breastfeeding moms tayo as a first time mom. Yeah. So, kung first time mom tayo tapos yung nipple natin sumasakit. So, ang gagawin natin dyan, minsan kasi sumasakit yung nipple natin kasi dinididi yung bata yung nipples natin kasi pinadidi natin yung nipples natin para lumabas yung gatas. So, pag the way na yung nipples natin ay pag daw yung nipples natin ay sumasakit, tapos may wound siya, may sugat siya, syempre di masyado yan kasi masakit talaga yan guys. Kasi nasubukan ko talaga yan. So, yung gagawin mo na lang is, huwag mong gamutin kahit anong mga cream dyan. So, kasi, ang gagawin mo na lang dyan is, kumuha ka ng warm water, tapos kumuha ka ng maliit na panyo. So, ang gagawin mo doon sa panyo ay ilagay mo sa warm water, tapos doon ilagay mo doon sa didi mo para i-reduce mo yung sakit ng didi mo. So, huwag kang gumamit ng mga cream guys kasi syempre, halimbawa, kung pag ikaw ay gumagamit ka ng cream tapos yung isang didi mo ay lumalabas yung gatas, tapos doon tumididi yung bata. So, tapos dito, ginamitan mo siya ng cream. So, hindi yan pwede guys kasi may cost din yan na madidi yung bata. Siyempre, bawal din talaga yan. Kahit sabihin natin na pwede yun sa bata yung cream. So, never. Kasi guys, kasi yung milk natin is nagbibigay yan siya ng medicine. Yan. Nagbibigay yan siya ng medicine sa milk natin, nagbibigay ng gamot sa atin. So, kaya nga, hindi natin kailangan ng cream o any cream dyan. Hindi kailangan. Pag yung didi natin ay sumasakit, may sugat siya, huwag natin gamitin ng cream kahit ano dyan. So, ang gagawin natin, yun nga, kumuha ka ng warm water, tapos ilagay mo doon sa didi mo kasi yun nagpapareduce ng sakit ng didi mo. So, pag sobrang sakit yung didi mo guys, ang gagawin mo lang dyan, huwag ka muna magpadidi sa bata. Huwag mo muna ipadidi yung didi mo muna sa bata. Pero mas better na tiisin mo na lang yung sakit ng didi mo. Pero lagi mo ipadidi sa bata yung didi mo. Kasi minsan kasi tayo mga ma'am ay first time ma'am, mas nahihirapan tayo na lumalabas yung gatas natin. So, kaya yan nga, ang sinasabi ng doktor na lagi mo ipadidi yung didi mo para yung gatas mo ay lalabas. Yes, tama din yun. Tama din yun. Kasi ilan din na minsan ginagawa ng iba, no? So, ganyan. Tapos, syempre, pag lagi mong pinadidi yung didi mo, tapos yung didi mo, ano, nasusugatan ka na, kasi laging dinididi yung bata, tapos walang gatas na lumalabas. Yeah. So, ang gagawin natin dyan, guys, na kahit nasusugatan yung didi natin, i-post din natin na ipadidi sa bata yung didi natin. Pero never tayo maglagay ng cream o shampoo, abuse shampoo, do not use any cream dyan sa nipple mo. So, kasi yung milk natin, siya nagbibigay ng gamot sa didi natin, sa sugat ng didi natin. Ano din yan siya, mawawala lang yung sakit sa didi mo guys. So, kung ikaw how about na yung parang, yung didi mo na, hindi na siya na, tawag doon, yung sobra na yung gatas. Yeah. Kasi matagal hindi na lumalabas yung gatas sa didi mo. So, tapos yung nipple mo, yung didi mo, sobra na sa gatas, tapos sobrang sakit, sorry, sobrang sakit talaga. Parang hindi naman,
parang hindi lumalabas yung gatas mo o yung gatas mo lumalabas sa dili mo tapos sobrang sakit. So ang gagawin mo dyan is yun din yung warm water. So maglagay ka ng warm water tapos ilagay mo sa sa panyo tapos idikit mo doon sa didi mo kasi yung warm water is pag ilagay mo doon yung panyo sa didi mo, yung gatas na yun guys ay lalabas lang yun. Lalabas lang yan. So, hayaan mo siya lalabas para yung didi mo ay hindi sumasakit. So, yun lang ang gagawin mo guys. Ang advice ko sa inyo guys ay hindi kayo gagamit how you to carry your nipple. Keep them clean with only water, a good soap and others cream. Yes, guys. And how to care? Yes. So, yun nga, sinabi ko kanina, pag sumasakit yung didi niyo, pag sumasakit na may sugat siya, so, wag kayong gumagamit ng wag kayong gumagamit ng, yan, shampoo o cream, kasi yung gatas natin, nagbibigay din yan siya ng, pag, yung siya, nagbibigay ng gamot sa ating didi, na mawala yung sakit ng didi natin, mawala yung sugat. So, hayaan natin yun, guys. So, halimbawa, kasi meron yan na time na yung sumasakit yung didi mo kasi may sugat. Tapos, nagsusuot ka ng damit. Tapos, yung damit na yun, dumidikit talaga doon sa sa damit mo kasi may sugat talaga yung didi mo. Guys, advice ko lang sa inyo, kasi naranasan ko talaga yan. So, mas better na medyo kasi syempre, hindi natin maanuhan yan kasi yung natin, yung gatas natin, tumutulo talaga yan. So, hayaan na lang natin na tumutulo yung gatas natin para yung damit natin mababasa talaga. Mabasa siya, tapos parang hindi siya dumikit doon sa nipple natin. Yes, kasi may sugat yung nipple natin. So, mahirapan ka, masakit talaga yung pag dumikit sa damit natin. So, hayaan lang natin yung gatas natin tumutulo doon sa sa didi natin, sa damit natin. Wag para hindi yung didikit doon sa didi natin. And guys, yung may sa akin na how to care your nipple. Paano mo daw iingatan yung nipple mo. Do not use soap or shampoo on your nipples. Yes, tama. Hindi ka gamit ng shampoo or any cream sa nipples mo kasi bawal talaga yun lalo na if you are a breastfeeding mom. Yeah. Nag-i-English ako pa mag-try. So, yun na guys, advice ko sa inyo, kasi naranasan ko talaga yan. So, hayaan nyo na lang yung didi nyo na lalabas yung gatas doon sa didi nyo. Tapos, lalabas lang yan siya, pero pag sobrang sakit yung didi nyo, kasi lalabas yung gatas, so, ang ko lang sa inyo is, yung towel, magkuha ka lang kayo ng towel, warm water, tapos ilagay nyo doon sa didi nyo, dito lang sa taas. So, pag ilagay nyo doon sa taas, dito lang, para yung gatas dyan ay tumutulo lang yan yung gatas. So, yan. So, and then, sa mga first time mom dyan, syempre, hindi natin maiwasan, lalo na pag matagal lalabas yung gatas nyo. So, yun ang advice ko sa inyo guys. So, kung gusto nyo guys na ano ang dapat yung gawin na para lalabas yung gatas nyo. Yes, guys. So, minsan kasi ganyan talaga ang mga problema sa mga iba ng mga first time mom. So, ang gagawin nyo ay, kung kayo ay matagal lalabas yung gatas nyo guys, mas better guys na always kayo kakain ng vegetables, gulay, sabaw, isda, o ano ba dyan, basta sabaw talaga kasi yan, doon nagpo-produce, yung gulay na yun, yung kinakain mo na sabaw, yung ano na ba dyan, siya ang nagbibigay ng gatas sa'yo. Siya ang nagbibigay ng more milk. Diba, magbigay ng milk sa'yo na para mas marami kang gatas na ilalabas. So, ganyan. Kasi pag always dry foods, yung kinakain mo, syempre, yung gatas mo ay dry din siya. So, walang madidi yung bata dyan. So, dapat sa mga first time mom dyan na walang alam talaga. So, yun ang gagawin nyo. Mas better ng papaya, you eat more papaya, and
vegetable, papaya and malunggay or any vegetables guys, basta sabawan nyo lang, lagyan mo lang ng sabaw. Yan ang nagbibigay more milk sa iyo guys. So, kaya huwag mong hayaan na yung gatas nyo ay dry masyado. So, kung gusto nyo ng more produce of milk na nagbibigay sa iyo talaga ay yun, kumakain kayo ng vegetable. At saka, isa pa guys, kasi yung vegetable ay nagbibigay talaga ng more vitamins sa iyo at more energy sa bata. So, dapat kayo, kumakain kayo ng more vegetables, hindi yung unhealthy foods. Kaya, kasi yung mga unhealthy foods ay ah, makain talaga yan sa bata, madidi talaga yan sa bata. Kasi, pag ikaw ay kumakain ng unhealthy foods, yung anak mo din, unhealthy foods yung kinakain niya din. So, pag ikaw ang kumakain ng healthy foods, yes, of course, yung anak mo talaga ay nakakain niya din yun, yung healthy foods yung kinakain mo. So, kaya nga, sa gusto mo yun na healthy yung mga anak mo, healthy guys, at saka more energy. So, kakain kayo ng mga vegetables. So, kakain din kayo ng karne, hindi naman ako nagsasabi na always vegetable. Kakain din kayo ng karne, minsan lang. Huwag yung always. Kasi, vegetable is yan ang nagbibigay ng more milk sa iyo at saka more energy sa anak mo. So, kung gusto niyo ng healthy, iwasan niyo ng mga unhealthy foods kasi hindi talaga yan maganda, guys. Kasi kawawa talaga yung bata. Kawawa talaga yung bata na madidi niya talaga sa iyo yung madidi niya talaga yung kinakain mo na unhealthy foods. Akala niyo healthy ba yun? Yung kinakain niyo. So, kung sa isip niyo talaga na ay, hindi to unhealthy food. Akala nyo healthy yun sa isip nyo kinakain nyo. So, kahit anong kinakain nyo dyan, makain yun sa anak nyo, makain yun sa bata. Kasi sabi nyo, nagbibigay din yun ng parang sabi nyo, pinuproduce yun ng, yung kinakain mo na unhealthy foods, pinuproduce yun ng parang nagiging healthy foods na hindi. Kung anong kinakain mo ng unhealthy foods is unhealthy foods din yung binibigay niya na gatas para sa anak yung sa anak mo. Pag healthy foods, syempre binibigay din ng healthy foods na yun sa anak mo, yung baby ng bata sa iyo. So mas better kakain ka ng healthy foods para yun din sa anak mo. So guys, kung gusto niyo ng more milk, so yun ang advice ko sa inyo ay kakain kayo ng gulay, sabaw nyo talaga, lagyan nyo ng lagyan nyo ng uh, isda or lagyan nyo ng karne, huwag masyadong karne. Basta gulay, lagyan ng gulay with sabaw na yan siya. Huwag yung mga dry foods yung mga oily foods. Hindi yun maganda guys. So, yan ang advice ko sa inyo guys. So, yun nga sa mga na how you to care your nipples. So, yun ang advice ko sa inyo na huwag kayong maglagay ng cream sa nipples nyo, abuse shampoo or soap sa nyo sa nipples nyo. Hayaan nyo lang, tubig lang. Wash nyo lang siya ng tubig. Tapos, kasi yung gatas natin ay yung nagbibigay ng pagalingan niya yung sugat mo sa didi mo. Kasi yung gatas natin ay bibigyan yan siya ng gamot sa sugat sa didi natin. So, wag natin kasi nagsubukan ko yan guys, hinayaan ko talaga. Mawawala lang talaga yan yung sakit sa nipples mo. Wag mo lang siyang wag mo lang siyang wag mo siyang galawin. Hahayaan mo lang siya. So, kung kaya mo na ipadidi sa anak mo, kung kaya mo talaga ipadidi sa anak mo, padidi mo, mas better, maganda din siya. Kasi, wala naman, pero medyo masakit siya, guys. Totoo, masakit talaga, pero mas better na ipadidi mo sa anak mo para yung gatas mo ay lalabas talaga. So, how about na, kasi ganyan guys, ang ginagawa ko ay, dati ay tagal, pag panganak ko sa anak ko is, almost 1 week ako na hindi lumabas yung gatas ko guys. So nag-worry ako kasi yung anak ko syempre kailangan ng milk ko. So ang ginawa ko yun nga, lagi kong didi sa anak ko yung didi ko para yung gatas ay lalabas siya. So ayun ginagawa ko guys. And then after that, after sa 1 week, siyempre sa tagal, tapos pinapadidi ko yung gatas ko, walang lumalabas. So, nahihirapan ako kasi
ah, na nasugatan yung didi ko. So, ang ginawa ko, sobrang masakit talaga guys, pag didi mo sa anak mo, yung didi mo na may sugat. So, sobrang sakit talaga. Pero ang ginagawa mo na lang dyan is, tiisin mo na lang yung sakit sa didi mo. Tiisin mo na lang, ganyan talaga. So, kung hindi mo talaga kaya sa isang didi mo na padidi yung sa anak mo kasi dahil sa sugat mo sakit masyado, kas mo na lang muna yun, dun ka sa kabila. Kasi hindi naman sabihin na sa dalawang didi mo na yan ay dalawang masusugatan. Isa lang yan sa didi mo na masusugatan dyan. Yun. So, ang gagawin mo lang dyan is, yan ang gagawin mo ay, ano mo lang, always mo siya ipadidi sa anak mo para yung gatas mo ay lalabas. At saka yung sugat sa didi mo ay gagawin mo dyan is, hayaan mo lang siya. Kasi, and kung maliligo ka, yung nga ang sabi na abuse, iwasan mo yung mga, sabon, shampoo, or any cream dyan. Hindi yan pwede guys. Kasi, maano yan talaga sa anak mo. Kasi yung anak mo dumididi sa'yo. So, bawal. Hindi yan pwede sa'yo. Hindi yan pwede. So, yan nga, ang sabi ko sa inyo na hayaan mo na lang na sumasakit yung didi mo. So, hayaan mo na lang kung may sugat yung didi mo kasi mawawala lang talaga yan. Kasi ginagamot yan sa gatas natin. Kasi yung gatas na lumalabas dun sa didi natin ay yun, gamot din yan siya. Kaya guys, ayun kasabihan. Kaya nga guys, ang sabi ng mga midwife dyan na mag-breastfeeding moms ka kasi more vitamins na binibigay ang breastfeeding mom sa anak mo. So, ayun ang gagawin mo. So, yes, totoo talaga guys kasi proven tested talaga ako kasi sa mga anak ko, breastfeeding moms talaga ako. Never ako nag-milk minsan. Never ako nag-milk yung milk powder, never ako nag-milk. Breastfeeding talaga ako. So, and then, dun guys, nag-ano ako. Kasi, ngayon, after 1 year old na yung anak ko, super. Kasi minsan may pinupuntahan kami. May pinuntahan kami guys. So, ang ginagawa ko dyan, ay minsan nag-ano ako, tawag yan, nagtitimpla po ng gatas, pero bare brand lang. Hindi naman sa mga mahal na mga gatas. I can afford that, char. So, ang ginagawa ko, kaya nga, I can afford the so mga gatas dyan, hindi ko talaga afford. So, tinitiis ko talaga yung breastfeeding man. Pero it's the best, pinaka-the best talaga ang breastfeeding moms, hindi yung mga hindi yung mga powder milk dyan. So, kayo guys, kung gusto nyo na healthy yung anak nyo, so yun guys, breastfeeding moms kayo. At saka, kumakain kayo ng mga healthy foods like vegetables. So, kaya hindi kayo ng karne, minsan, hindi naman, wag masyadong always, so minsan lang. So, pasensya na kayo guys, kasi maingay talaga sa paligid ko. So, yun nga, ang advice ko sa inyo guys ha, kung anong dapat yung gawin sa nipples nyo na paano nyo iingatan yung nipples nyo na pag sumasakit na may na pag may sugat. So, hahayaan nyo na lang na hahayaan nyo yung nipples nyo na may sugat, huwag yung gamutin kasi yun nga, ang nagbibigay ng gamot ay yung gatas mo. So, yun lang guys, and thank you so much all your support this video, and thank you so much for all your support to all my videos guys. Guys, thank you so much talaga sa mga support niyo. Wag niyo sana, and God bless sa inyo. God bless sa lahat guys. And thank you so much. Hindi ko akalain na tinatanong niyo ako about this, how to care your nipples. So, kung gusto niyo guys, o kung anong mga tanong niyo sa akin, na kung ano pang mga tanong niyo sa akin guys, comment lang kayo sa baba para masagot ko. Kung may time ako, so masagot ko yon. So, hanap ako ng araw na or ways na para masagot ko yung mga question nyo. And thank you so much sa nagtanong nito. So, God bless sa inyong lahat guys. And sana hindi kayo magsasawa na suportahan ako sa channel ko, and more blessing to come, and God bless to all of you. Thank you so much. Bye.